Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Nako, my goodness mga kabibig. Matapang na hinarap ni Amy Marcos ang mga OFW sa isang birthday celebration ni VP Sara. Sobrang daming mga OFW na pumunta sa birthday celebration ni VP Sara at naging isa itong peace rally, kabibig, birthday celebration rally ni VP Sara. At confidence si Senator Amy Marcos na nagpasalamat, and the same time talagang kahit alam niya na ang kapatid niya, kahit hindi niya sinasabihin kasi BBM administration, so alam na natin na ang kapatid niya ang nagpakulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. So, talagang hinarap niya ang mga OFW. I'm sure may mga ibang OFW dyan na tumaas ang kilay, nagtanong kung bakit nandyan si Amy, anong ginagawa ni Amy dyan, yung pabida si Amy, paepal si Amy. Pero, if you try to realize and analyze, maraming natulong si Senator Amy Marcos. Malaking tulong ang ginawa na Senate hearing ni Senator Amy Marcos. So, wala nang patumpik-tumpik pa, makinig tayo sa speech ni Senator Amy Marcos. In fact, nandun si Baste Duterte, si Marcoleta, si VP Sara, si Dr. Mata. Maraming pumunta doon, kabibig, na gusto nilang makita at makausap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And then, magpasalamat sila sa suporta na ibinigay ng mga OFW sa ang sulok man ng mundo. Ang daming mga OFW pumunta, kabibig, ha? In fairness naman ito, oy. Diba? So, ito, kabibig, makinig tayo kay Senator Amy Marcos. May ibinulgar ba siya laban sa kanyang kapatid? Well, pakinggan natin, mga kabibig. So, ito si Senator Amy Marcos, nandyan yung standee ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, makinig tayo, mga kabibig, ha? Senator Amy Marcos, please begin. Mag-isa na lamang. Tumayo na kayo. Hindi na kabilang sa aking pamilya. Hindi na kabilang sa partido. Dahil sa inyo. Hindi na ako kabilang sa aking pamilya. Hindi na ako kabilang sa kailang partido. So itinakwil na ni Senator Amy Marcos. So it means ayaw na niyang ma-associate sa pamilyang Marcos, sa apelyedong Marcos, kasi hindi na ako kabilang sa aking pamilya. Yun ba? Again B, parang na-shock ako sinabi ng Senator Amy Marcos. Let's listen, mga kabibig, ha? Guys, paki-CCTV dito. Doon lang, be. Listen, mga kabibig, ha? Sa pinakauna kanina. Stay na muna dito. Wait lang daw. At pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayong papayag. Samahan ninyo kami na labanan ito. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang. Tumayo na kayo. At hindi na kabilang sa aking pamilya. Hindi na kabilang sa partido. Dahil sa inyo. Tayo sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat, hindi ninyo ako iniwan. Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng BDS, 10 ng OFW, 10 naman narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat
Asahan ninyo ito. Session na lang yan. Session na lang. Tayo, at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Wow! Grabe si Senator Amy Marcos. Bulgaran akong Bulgaran. So, it means na hindi na siya Marcos. So, it means na itinakwil na niya ang pangalang Marcos. So, kakalaban o kinalaban na niya ang kanyang sariling kapatid. So, ganun ang pagmamahal ni Senator Amy Marcos para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. In fairness, kabibig ha, talagang hinarap ni Senator Amy Marcos sa mga OFW, knowing itong mga OFWs, ang iba galit kay Senator Amy Marcos dahil sa ginawa ng kanyang kapatid. Pero grabe, no? As in, tumaas ang balibo ko, kabibig. Talagang palaban, matapang si Senator Amy Marcos, labanan ang kanyang kapatid. Nako, anong mangyayari nito? Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng OFW. Kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? Ano naman ang maaasahang pagtanggol at pagdepensa sa kapwang kabayan kapag linalapastangan mismo ang Pangulo? Wala namang kalaban-laban ng OFW. Paano mahigit na 1,000 Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo? Huwag po tayo papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi labang ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Labanan natin ang impeachment kay VP Sara. Wow. Huwag tayo papayag ng tuloy-tuloy na pang-aapi. Hindi po tayo papayag ng ganito. Higit sa lahat, bring him home! Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw. Bring him home! Grabe. Iuuwi po natin yan. At sana marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming salamat! Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay si Inday Sara! Happy birthday sa ating minamahal! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat po! Sana, Senator Amy Marcos marinig ng kapatid mo. Di ba? Kasi parang wala yata. Pero, grabe ang speech ni Senator Amy Marcos, ha. Talagang inamin niya na hindi na siya parte ng mga Marcos, ng pamilyang Marcos dahil sa ginawa niya. Parang sa kanyang pagtalikod. In fairness din, grabe ang ginawa ni Senator Amy Marcos. It's between the family versus sa sambayan ng Pilipino. Mas pinili ni Senator Amy Marcos ang sambayan ng Pilipino, ang mga Duterte na inapi, na niyorakan yung pagkatao. Sana marinig ng kayong kapatid. Ang problema man lang, marinig ba? Pagbigyan ba? Kasi, di ba, sabi ng mga kritiko ni BBM, kung gusto mo ng reconciliation BBM, ang demand ng mga supporters is bring him home. Pero sabi ni BBM, huwag kayong demanding. Ang reconciliation, hindi kailangan ng kondisyon. Wow. Galing yan kay BBM. So, paano yan, Senator Amy Marcos? Yung kapatid mo, ayaw ng gusto ng reconciliation, pero walang kondisyon. Gusto niya, friend na tayo, sunod ka sa akin, follow me. Kung anong sasabihin ko, susundin mo. Pero hindi ganun si VP Sara. Diba mga kabibig? So, yun ang ilang mga nangyari ngayon sa birthday celebration ni VP Sara, mga kabibig. Madaming mga politikong nandoon, madaming ma-speech, as in, ang mga
OFW natin, sobrang swerte nila. Kasi nakamayan nila, na nakausap nila, nakapag-picture sila, at naramdaman nila itong mga taong ito na lumalaban para sa Pilipinas. Kasi sabi ni Senator Amy Marcos, ang laban ito ay hindi para sa mga Duterte. Hindi lamang para sa mga Duterte, kundi para sa mga OFW. What if kung may mangyaring katulad nito? Ano ang gagawin ng Pilipinas, ng PBBM administration? Wala lang gagawin, tatawa lang, may Claire Castro na kung ano-anong sabihin. Di ba, kabibig? So, yan, kabibig, ang tapang ni Senator Amy Marcos. Grabe. Saludo ako kay Senator Amy Marcos. Baka sabihin nyo naman ako, mabibig double agent ka ba? Anong double agent? Hindi ko nga alam yan. Kasi ang tinitingnan ko lang kung ano ang ginawa ng isang tao para mapauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yung isang Senate hearing na ginawa ni Senator Amy Marcos, nung una, na-criticize ko yon, pero later na-understand ko. Kasi ginawa niya yon para in case na magkaso na, may ipipresenta si Senator Amy Marcos, mga dokumentong nagpapatunay na talagang ang Pilipinas ay wala na sa ICC jurisdiction, talagang walang ang red notice, 'di ba, mga kabibig? So madaming nag-usap na kasi si Senator Amy Marcos at saka si Attorney Nicholas Kaufman. So sana hinay-hinay, pinipray ng iba, sana ma-approve ng interim release ni Pangulong Duterte para makapag-take oath na si Pangulong Duterte. Kasi sabi ni Pangulong Duterte, hindi ako mag-take oath kung hindi ako papalayain dito. So, palayain niyo muna ako before ako mag-take oath. Ako, paano ba na? Tatadigong talaga, no? So, yun lang, kabibig, ang ating latest libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Naku, ang dami, no, kabibig. Bye, everyone. See you next time.